So hello guys, welcome back dito sa Phonecast. At ako nga pala si John, ang inyong host. At sa channel na to, magkwekwentuhan tayo. So welcome guys dito sa episode 3 nitong Phonecast. At pagkwekwentuhan natin dito sa episode 3 ay ang best budget phone under 4,000 pesos. So, ba't ko nga ba napili na maging topic natin tong best budget phone under 4,000 pesos? Meron ba talagang good phone na under 4,000 pesos? Actually, wala. Hindi natin sila mako-consider na good phone kasi usually, ang mga chipset na makikita natin dito sa 4,000 budget phones, no, is Unisoc T615, T606, T603, T602, T612, di ba? Mga Unisoc chipset, and then mga lumang slow MediaTek chipset, yung like MediaTek Helio G88, G85, G81, G80, di ba? So yan yung mga matatagpuan natin sa sa budget segment na to. And actually, minsan meron pang mga naglalabas na hindi ko naiintindihan bakit pa sila naglalabas ng mga smartphone na may chipset ng Helio G36, Helio G50, di ba? Hello Redmi. So yan may mga phone pa rin na naglalabas ng ganun, in which hindi na talaga siya usable, no, sa age na to. Especially bumibigat na din naman yung social media apps na ginagamit natin like Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Mabibigat na rin sila eh. So kung gagamitan natin ng napakakupad na chipset itong mga even the social media apps na ginagamit natin, basic task na ginagamit natin, mahihirapan pa rin yung mga makakupad na chipset na yun, no? So hindi na tayo dapat, yan yung isa sa mga number one na na payo ko sa inyo, no. Kung bibili kayo ng budget smartphone, no, ang pinakaiwasan nyo at wag nyo nang i-consider bilhin ay yung may chipset ng Helio G36 or G50 or lower pa, no. So yan yung mga wag nyo na bilhin. And even T602, T603, I think ang acceptable na lang sa Unisoc chipset ngayon is T612, T615 or T616, no. So yan, the rest wag nyo na silang i-consider bilhin even at a lower price, no. So yun, bakit ko nga ba naisip na may market itong 4K budget phone, no? Again, lately kasi, no, ito story time lang. Lately binilan ko na yung girlfriend ko ng cellphone, na hinanapan ko siya ng cellphone sa pera niya na 4K, no. Hinanapan ko siya ng cellphone, and doon ko na-realize na pangalawang beses na kasi yun, no, na binilan ko siya, hinanapan ko siya ng smartphone sa pera niya na 4K, no. And doon ko na-realize na may market yung smartphone na yun, no, yung budget na yun, may market. Kasi again, this budget, bibilin siya or kukunin siya, pipiliin siya ng mga taong nagtitipid sa pera at hindi nila kayang ilagay yung budget nila para sa smartphone na hindi naman talaga nila yung hindi naman yun yung main needs nila, or like meron silang mas importanteng bagay na kailangang paglaanan ng budget. So kagaya ng mga tatay natin, ng mga working student dyan, di ba, na syempre mas importante yung mga pang tuition, yung gastusin sa eskwela. Sa mga tatay, mas importante yung kakainin ng anak, di ba, bigas, di ba, sa mga nanay, sa mga pamilya, di ba, yung mga may binubuhay. So maraming mas mga importanteng bagay na kino-consider sila bago sila bumili ng cellphone na alam naman nilang kung gagastos sila ng extra, feeling nila hindi siya worth it, no. So hanggang doon lang talaga yung budget na sineset nila. So kaya may market yung 4K budget, no. And ako, gusto ko kayong tulungan kung paano pumili ng magandang phone or decent phone. Hindi, kasi sabi ko nga kanina, yung 4K
budget price range ng smartphone is hindi na magagandang phones. Pero kung wala talaga tayong choice, kung ito lang yung budget na kaya nating ilaan, no, syempre kailangan makapili pa rin tayo ng tamang smartphone para sa usage natin, para hindi din sayang yung pera natin, no. Kasi again, sabi nga natin, no, kung like makikita natin yung G36, G50 sa ganitong budget eh. So kung magkakamali ka ng bili, even yung tinitipid mong pera, magiging sayang siya. Diba? Isipin mo, bumili ka ng tagti 3.5 na phone, tapos hindi mo alam na hindi pala okay yung G50 na chipset, or yung G36 na chipset, or yung T602 na chipset. Diba? Malaking dagok siya eh. Diba? Malaking dagok siya sa'yo. Malaking dagok siya sa pera mo. Kasi, kahit sabihin mong nakatipid ka na 3K lang binili mo, 3K yun nawala sa'yo dahil hindi siya ganun ka-usable. So, kaya ako kayo gustong tulungan dito sa side na to, no, para at least kahit yung 3K nyo, yung 4K nyo na pera, 4K pababa nyo na pera is hindi siya masasayang, no, at tama yung mapipili nating device na magagamit din natin siya for a long time, no. Hindi lang basta yung yung pag binili natin after ilang months, hindi na siya, mahirap na siya gamitin, naglalag na siya sa normal usage. So yun, so gusto ko kayong tulungan pumili sa 4K budget actually, no, dito sa 4K under actually, isa lang yung phone na recommended halos ng mga tech reviewers na, yun nga, yung mga binanggit ko sa inyo, si Poltech, si pare ko Stevie, si basta yung mga binanggit natin na magagaling na tech reviewers, ang main na i-recommend na sa inyo with a 4K budget phone is Tecno Spark Go 1. King to ng under 4K, and magmula na nilabas to hanggang ngayon 2025, king pa rin ng under 4K to. Bakit? Yung nag-iisang pasok na chipset ng Unisoc, or yung isa sa dalawang pasok na chipset ng Unisoc into this period, no, is yun yung taglay ng Tecno Spark Go 1. Yes, oo, andun tayo sa this is a Go edition, hindi to full Android version, pero hindi naman yun nakakasama masyado kasi may mga features pa rin naman, yung mga importanteng features ng isang Android phone, makikita mo pa rin siya sa Android Go edition. And yung T615 overkill siya, kumbaga magaan na nga yung OS na ginagamit niya, na hindi pa masama in performance ng T615. So, itong Tecno Spark Go 1, I think even yung 4GB 128 version, yung max variant ng Tecno Spark Go 1, makukuha mo siya ng around 4K lang din talaga, no? So, ito talagang hindi ito mawawala sa recommendation ko. And recommendation din to ng mga tech reviewers, no? Yung Tecno Spark Go 1. And ito nga yung una kong biniling phone sa jowa ko, no? Yung Tecno Spark Go 1, at nakuha ko tong even the lowest variant, I think pwede. Pero isa rin yun sa pwede kong maipayo sa inyo na hanggat maaari, huwag na kayong kumuha ng 64GB, no? Pero noon kasi, dahil nga talagang super tight, no? At yung budget namin is for 3K lang nung unang binili ko siya last year, no? Sakto yun, bagong labas pa lang yung Tecno Spark Go 1. Nilaunch siya. Tapos yung pinakamaliit na variant niya na 3 plus 364, yung virtual RAM niya na 3GB, tapos 64GB yung internal storage, nakuha lang namin yun ng under 3,000 pesos. So, goods na goods yun sa ganong price, no? Kung ganun yung makukuha, at kung yun lang talaga yung budget na nakalaan para sa inyo, no? So, yan, go kayo sa kahit 64GB. Pero ngayon kasi, wala na yung 64GB, yung 364 ng Tecno Spark Go 1. So, kung makukuha nyo yun at 3K lang talaga yung budget nyo, hindi nyo na kayang iangat, okay lang yun. Pero kung wala na, or kung kaya nyo pa, better na isagad nyo ng 4K, tapos kunin nyo yung max variant ng Tecno Spark Go 1. Pero sa ngayon, wala na yung Tecno Spark Go 1 na 364. Ang minamarket na ngayon ng 364 variant ng Tecno ay yung Spark Go 1S, which is a degraded version ng Spark Go 1. Palagay ko, medyo nalugi, masyadong panalo yung Spark Go 1 sa ganun, you know? Kasi kayang bumaba nung Spark Go 1 364 ng 3K, as in 3K lang talaga.
So, palagay ko, feeling ko, masyado naging mabenta at nalugi yung Tecno sa ganun. So, pinace out nila yung 364 at pinalitan nila ng degraded version, which is yung Tecno Spark Go 1S na merong G50 na chipset, which is a slower version. And kitang-kita mo talaga na slower version to nung Tecno Spark Go 1. Ang layo ng difference ng G50 and nung Unisoc T615 no, na meron dun sa Tecno Spark Go 1 na original. So, hindi siya worth it. 364 na nga siya, ang liit na nga ng storage mo, papabagalin palalo siya nung chipset na ginamit nila. So, cross out na yun, kahit sabihin mo na yun yung pinakamurang variant na mabibili mo. So, bukod sa Tecno Spark Go 1, no, ano pa ba yung marirecommend ko? Actually, yung mga nakita ko habang naghahanap ako, ito this is a normal day. Walang event sa Shopee, no? Pero nakakita ko ng mga naka-sale na smartphone, no, na under 4K, no. Ang mga nakita ko dyan is Oppo A3X, which is nagra-run sa ang nakita ko doon is Snapdragon 6S Gen 1 na 4G version. Itong Oppo A3X, which is 64GB naman. Actually, 64GB and 464 at 3.6 ko ata siya nakita. I think sulit na siya, kaso nga lang for me kung running to in a full Android version, yung 64GB kinainan agad siya kasi may nakita ko review na ang kinain na storage agad sa kanya, wala pang dina-download na kahit ano, is 22GB. Now, ilan na lang yun? Diba? 42GB na lang yung magagamit mo sa 64. So, malaking dagok yun kasi malaki na rin yung kinakain ng mga social media apps. So, ano pang may store mo dun? No? And usually, hindi available yung mga 128GB nito. And yung 128GB nito, mahal na. No? Hindi na siya under 4K. So, hindi ko rin to kayang i-recommend dahil 64GB lang siya, pero napakagandang offering sana nito dahil unang-una Snapdragon to, so mas consistent yung kaya nitong ibigay sa atin na performance. Tapos meron siyang 45 watts na fast charging with 5,100 mAh na battery. So ito isa sa mga matataas na charging, pinakamataas actually na nakita ko under 4K. No, pero again, sobrang tempting nun kasi para sa akin, sobrang importante din ng charging speed sa isang device, no? Kasi syempre, kapag mas malaki yung charging, mas madalas din natin magagamit yung phone, no? So, mas mabilis nating magagamit. So, napaka-importante nung ganun charging speed. Kaya lang, para sa akin din, hindi ko kayang ipagpalit yung mababang storage dun sa charging speed. Mahirap pagkasyahin yung 64GB. Wala kang may store na kahit ano doon masyado. Kasi again, apps pa lang, especially in a full Android setup, mahirap siya. Kung naka-Go edition siguro to ng Android, maaaring pwedeng makatipid ka ng storage, and magaan lang din yung mga makukuha. Magaan yung system na tatakbo dito. Pwede natin i-consider sana yung 64GB. Kaso nga lang, full Android siya. So, parang mahirap kasi nga, itatrato siya na full Android ng system So, kung 64GB lang, kahit maganda yung chipset na ilagay natin dito, babagal at babagal yung phone kasi puno na siya. No? So, out sa equation yung Oppo A3X. No? Kahit na, yun nga, tempting yung 45 watts na fast charging na meron dito. And then next ko namang nakita is Oppo again. Actually nakaagulan na makita yung Oppo dito sa side na to, no? Kasi again, alam natin na long time ago, Vivo and Oppo nawala na sila sa budget segment, no? Talagang pricey yung mga phones nila. And nakaagulat na makita sila under 4K. Actually hindi naman kasi mga bagong device din nila to, pero still, yung makita sila na under 4K, nakagulat yun. So, thumbs up sa Oppo kasi kahit paano at least meron pa rin silang representative sa market na to. So, next naman natin is Oppo A18. Yung Oppo A3X is last year lang.
Pero itong Oppo A18 no is 2023 pa. Pero again, this is running on Helio G85, so pasok yung chipset niya kahit paano. This is meron tong 5,000 mAh na battery, so okay din. And then yung this Oppo A18, maganda din yung looks niya. So tapos Oppo din, so mapagkakatiwalaan din natin to, and the full Android version din. Yun nga lang, ang problem once again dito sa ganitong klaseng phone again is they are only offering 64GB. And again, same reason kung ba't hindi ko consider is yung 64GB is not enough talaga. Simply not enough para sa 2025. No? Kasi syempre lalaki at lalaki pa yung kakaining storage ng mga applications na ginagamit natin. Even the simplest apps na ginagamit natin para mag social media, para mag browse, para manood, hindi na rin siya sapat, no? So out again yung Oppo A18 natin dito sa equation, kahit na meron siyang decent Helio G85, no? Na hindi ko pa rin siya na-consider dahil nga 64GB lang yung ino-offer niya at under 4K, no? Kung kaya niyo iangat yung budget nyo, ibang usapan yun, no? Again, kaya ko rin mag-recommend sa inyo ng mas better na mga phones, no? So yan, so ibang usapan yun. So this one, di sila pasok kasi nga, yun nga, 64GB yung ino-offer nila. And next naman natin ay Samsung, no? Ito, nakakagulat din. Actually, ilang beses ko na rin talaga nabilan yung girlfriend ko ng ganito. Pangatlo na actually. Ang pinakauna ko nabili sa kanya ay Samsung phone, no? Yun, nakahanap din tayo ng Samsung dito. Kaso nga lang, 64GB siya once again, no? So, out na naman siya. This is the Samsung A06. Yung Samsung A06 natin, full Android phone itong Samsung A06 natin, no? At napakaganda ring offering nitong Samsung A06 sana, no? Meron din siyang Helio G85 just like the A05, no? Ito yung galing sa ano dito din galing yung GF ko. Nabilan ko siya ng Samsung A05. Yun nga lang, hindi kami nakakuha ng free na charger, yung 25 watts, so kailangan namin bumili ng extra charger. And 64GB nga lang din yung in-offer nila. So para sa akin, di talaga siya pasok na phone kung full Android phone tas 64GB, kasi mahirap talaga. Plus isa pang factor kung bakit hindi ko rin maibigay ito is yung PLS LCD na ginamit ng Samsung, no? Although ang kiniklaim ng Samsung, this is a much better display sa IPS LCD display na usually na nakikita natin dito sa mga smartphones natin, especially sa mga budget smartphones. Nagkaroon kasi kami ng bad experience, kaya kami bumili ng sumunod na device para sa girlfriend ko, is yung Tecnospark Go 1. Kasi yung Samsung A05 hindi naman nadaganan, hindi nagkaroon ng problema, hindi nabasag, hindi nauhulog, pero dumilim yung screen niya, tapos nagkakaroon siya ng yung bakat nung app na inopen mo, may naiiwan. And nung chinek ko yung specs niya is yun nga, meron siyang gamit na PLS LCD. So pwedeng factor yun, but hindi ko pa alam kung legit na factor nga ba yung PLS LCD dun sa A05 niya, which is gamit pa rin sa A06 yung PLS LCD. So with that, since ganun nga yung display nung A05, pwede ko rin maasahan na maging ganun yung display ng A06 dahil parehas naman sila ng ginamit na display panel, which is yung PLS LCD nga. So hindi ko siya ma-recommend, no, kahit na yung G85 is a good chipset, hindi ko talaga siya kayang i-recommend dahil niya, unang-una is yung 64GB, and yung pangalawa is yung takot dun sa display, no? And so yun, kaya out yung Samsung A06 dito, kahit na nakaagulat, no, na nag-offer sila ng ganitong kababang presyo. Actually 3.8 ata yun or 3.6. And actually nung una kong nakuhanan yung girlfriend ko ng Samsung A05, tuwan-tuwa ako kasi again, sa ganong price makakakuha ako ng smartphone na Samsung,
no? So parang ang hirap niyang paniwalaan na hindi ko kailangan magtiwala sa mga bagong brands na hindi pa natin masyadong trusted, like Transsion Devices, kasi sila talaga yung nag-offer ng ganong sila na lang yung naiiwan dun sa budget price range Pero again, to si Samsung na nandun din, parang mas pipiliin mo sila. Pero dahil nagkaroon ng problema, hindi ko na sila napili. And then, yun nga, napunta tayo sa Technospark Go 1, which is nagkaroon ng disgrasya, nanakaw. And then, now, pipili tayo, and hindi ko to na-consider dahil nga, una is yung 64GB, and pangalawa yung display. So, next na kinonsider ko, and yung last na kinonsider ko, which is, ito na yung binili ko. No? This is the Poco C75. So, again, natuwa din ako to see Poco na nandito siya sa price range na to. Pero nung pinanood ko itong review nitong Poco C75 na to, maraming tech reviewers, especially yung mga tech reviewers na pinapanood natin, na hindi na-impress dito. Actually, yung iba nga hindi na ito na-review. Kasi hindi naman talaga impressive at hindi maingay itong smartphone na to. And si Sir Sulit Tech Review, marami siyang bad experience sa smartphones na to. No, especially sa pag-ship, which is ako na-experience ko rin, no? Pero again, dumating pa rin naman yung device, hindi naman na-cancel. So, pero something to consider pa rin yun na-consider ni Sir Sulit Tech Review na na-cancel yung kanya, tas ang tagal dumating nung sumunod. Tapos yun nga, marami siyang mga na-experience na mga red flags dito sa Poco C75. Pero ako, nakita ko kasi na yung review ni Sir Sulit Tech Review is nanggagaling sa price range na discounted, yung unang price range ng Poco C75, which is like 5K ata, ganun. So parang less 1K from its SRP na 5,999 and 6,999, which is sobrang mahal talaga para sa specs nitong phone na to. Again, this phone is running on G81 Ultra, which is hindi naman siya nalalayo sa G85, pero ganun kamahal, which is yung 6K mo, makakabili ka na ng Poco M6 Pro. So, bakit ka mag-settle sa isang Poco C75 kung kaya mong bumili ng M6 Pro na may 67 watts fast charging, AMOLED, plus G99, di ba? Ito, mababang charging na 18 watts, and IPS LCD display na 720p. So, ang layo ng difference nila, and hindi mo siya mapipili. Pero again, itong phone na to, bumaba to ng up to 3,600 sa isang normal day, walang event, flash lang, yung flash sale lang ng alas 12. Yun lang siya. No, bumaba siya ng 3,600, and this is the only phone na nasa 3,600 or mas mababa sa 4K na nag-o-offer ng 6GB RAM na hindi virtual RAM yung 3GB. Kasi makakakita ka ng 3.8 phone na 128GB sa Technospark Go 1, pero virtual RAM yung 3GB. This phone meron siyang 6GB physical RAM plus 128GB na internal storage. So malaking bagay yung 128GB na internal storage na ino-offer nito sa 36 pesos na presyo niya, no? So malaking bagay yun, and alam ko na kung matsatsambahan lang natin siya sa flash sale, ibig sabihin anytime pwede natin siya makuha sa ganung presyo. And actually, nakita ko pa siya na bumaba hanggang 3.4k pesos. So para sa akin, napakalaking sulit ng smartphone na to, no? Ng smartphone na mabibili natin for 3,600 pesos na merong 18 watts charging, decent na yun kahit paano. Merong 5,000 mAh battery, decent na yun kahit paano. Merong G81, decent na yun kahit paano. Although mas malakas yung G85, yung G88, mas malakas din yung T615, pero hindi mo na siya mararamdaman sa daily usage actually. Kasi magkakamukha na lang sila ng performance na hindi naman kayang sumagad, pero nakakapag-perform. So, para sa akin, hindi ko na siya tinignan eh. Ang tinignan ko na lang dito is yung storage na ino-offer niya sa baba ng presyo niya. And yung 3.6 na yon, yung Technospark Go 1, ang kaya niya lang i-offer sa'yo is
464. Ganun din yung Oppo, kaya niya i-offer sa'yo 464. So, ang laking bagay na ino-offer ng Poco C75 is 6128 sa ganitong price range, no? So, nakakita pa ako ng dalawang device na nasa 3.7 lang in 3.8. This is the Tecno Spark 30C and Itel P65, no? This phone, yung Spark 30C is running on GET1 din. Pero hindi siya din naka-Go edition, so better. And may may bypass charging yung Spark 30C, so pwede nyo rin consider. Itel din, ganun din, may bypass charging, and running on TS615 naman. Isa to sa pinakamalakas na phone under 4K, no? Pero again, ba't di ko sila pinili is because nagjo-join before ako bumili, no, ng smartphone. Nagjo-join muna ako sa mga communities, no, ng cellphone na 'yon. And then I'll check kung ano nga ba yung problema nung smartphone, kung ano yung mga na-encounter ng mga users na problema, and tinitingnan ko kung bearable ba sa akin, kung mararanasan ko yung mga ganong klaseng problem, no. And then nung chinek ko yung Poco C75, halos wala akong makita na nagre-reklamo except sa isang issue, which is yung storage issue. Pero yung storage issue ng Poco C75 is under ng 256GB na nagiging 64GB daw bigla, no? Kahit na nakalagay na 256GB, pero pag inopen mo nagiging 64GB at konti na lang available. So yun lang yung nakikita kong issue ng Poco C75. Meanwhile, sa Itel P55 and sa Tecno Spark 30, madami akong mga nakikitang issue from iba't ibang tao, no? Meron silang like yung nagde-deadboot, meron silang humihina yung signal, yung nagfo-force restart. So marami akong iba't ibang issue na nakita sa iba't ibang tao din, no? So with that, kahit na nakaka-tempt, actually para sa akin mas better sila versus the Poco C75 kasi meron silang bypass charging, no? Ang laking bagay ng bypass charging sa atin, no? So okay sana yung ino-offer nila, kaya lang kung ganun ka-buggy, yung minsan after update daw nawawalan ng signal or humihina yung sagap ng signal or nagloloko yung cellphone, nagre-restart, mga ganun, and hindi ko siya gusto na ma-experience ng girlfriend ko. And with Poco, alam natin, kilala natin yung Poco na nag-deadboot sila, nagkaroon din sila ng mga buggy. Hindi din sulit yung yung experience sa system na niraran ng Poco. Pero again, kahit ganun yung Poco, no, wala tayong nakita na issue dun sa device na yon. Tapos again, yung deadboot issue ng Poco, lumang tugtugin na yun eh. This is from their old devices, no, na napasahan ng maling system update. So yung mga bago, hindi na siya nakakaranas nun. Yes, may mga buggy pa rin na updates na pinapasa si Poco, pero at the same time nasasagot naman nila yun kahit paano. And yung issue sa phone, wala tayong nakita. So at the end of the day, yun yung nakita ko, no, na better phone na kunin para sa girlfriend ko, no. Instead of sticking sa Tecno Spark Go 1, nag-go ako dito sa Poco C75 na merong 6GB RAM and 128GB ROM. Kahit na lesser yung kayang i-offer pagdating sa performance, pinili ko pa rin to kasi mas better yung camera niya, mas okay yung storage and yung RAM, no. Hindi ka mabibitin sa performance kasi kaya yung supportan yung system tsaka yung chip. Kasi ang susuporta sa system at saka yung chip natin is yung RAM at saka yung internal storage. So yun yung para sa akin, kaya ako napili yung Poco C75. So para sa akin, ang kayang humalili sa Tecno Spark Go 1, no, ay yung Poco C75. Yung Tecno Spark Go 1 kasi from our experience wala masyado, no, wala masyado. Although na-experience din namin yung nagka-crash yung app, pero tinignan kong factor dun kasi is baka yung
RAM niya, dahil 3GB RAM lang yun. And yung additional 3GB RAM is galing na sa virtual RAM. So, yun yung tinitignan kong reason kung ba't siya nagka-crash. Pero, nung nababasa ko yung mga reports nga, nakaka-experience din ng pagka-crash yung mga naka-ITEL P65 and yung Tecnospark 30C. No? So, with that, hindi ko siya kayang piliin kasi baka ma-experience na naman yun ng girlfriend ko. And may mga iba pang bugs na na-experience yung users ng 30C at saka yung users ng ITEL P65. No, hindi kagaya sa Tecnospark Go 1 na yun lang yung bug namin para sa akin baka factor lang yung RAM and yung internal storage na masyadong mababa. Hindi siya kagaya nung sa P55 na possible na hindi niya na ma-encounter yun, pero nga lang mayroon siyang ibang possible na ma-encounter. Hindi kagaya dito sa Poco C75 na wala akong nakitang possible na ma-encounter. So, para sa akin, yung Poco C75, napahaba na tayo. No? Para sa akin, yung Poco C75 is yung kayang humalili sa Tecnospark Go 1 pagdating sa under 4K budget. No? Kung makikita nyo sa under 4K yung Poco C75, na palagay ko madalas nating makikita under 4K itong Poco C75 kasi feeling ko na-realize din ng Poco na mali yung pricing nila. Ito yung pricing kasi nila is parang katulad siya dun sa pricing ng base X series like X6 and X7 na dikit masyado yung price ng X6 sa X6 Pro, yung X7 sa X7 Pro. With that, syempre kung konti na lang i-add mo like 2,000 or minsan 1,000 lang yung i-add mo, makaka Pro version ka na doble halos or minsan triple pa nga yung performance boost na ibibigay sa'yo and yung specs na ibibigay sa'yo. So, ba't mo pipiliin yung base variant? And with this, parang ganun din yung lumabas dito na kagaya ng sa M6 Pro, prenesyuhan nila ng 12K SRP, pero lagi na nilang sinisale ng 6K kasi mali yung nabigay nilang presyo. At yun yung kinaagat ng masa, yung presyo na yun. So, feeling ko, ganun din yung na-realize nila dito sa Poco C75 na mali yung naging presyo nila at ito yung kaagatin ng masa, so dito tayo magstay. Bigyan natin ng sale na laging ganito yung presyo niya. So, feeling ko, ganun yung mangyayari dito sa Poco C75 kasi mali talaga yung presyo at yung mga reviews na makikita nyo, hindi talaga siya sulit kasi ganun yung presyo niya. Pero kung ibababa mo to sa 4K category, para sa akin sulit na sulit to. Especially sa ino-offer niyang variant na 6128 under 4K, no? Na may decent performance and decent camera. Tapos may charging ka ng iPad, no? Fast charging na 18 watts. So, yun. So, Tecnospark Go 1, you can still choose it, no? Pero, for me, mas priority natin dapat yung Poco C75 kung makukuha natin siya under 4K kasi mas sulit yung 6128 sa onting nilamang ng chipset ng Spark Go 1 and naka full Android version na rin tayo dito. So yeah, Poco C75 for under 4K. Kung wala naman, pwede tayong pumili ng Tecnospark Go 1, no? So both of them toe to toe sila para sa akin, pero main option ko for everyone, no, yung Poco C75 dahil sa 6GB, 128GB na ino-offer niya. Ang laking tulong nun. So, yun, napahaba na yung kwentuhan natin. Pero yun, sana nakatulong ako sa pagpili nyo ng tamang smartphone under 4,000 pesos. No? Kailangan masulit natin yung bawat pera natin sa value na binibigay ng mga product na binibili natin. No? So, yun lang muna para sa episode na to. At kung nagustuhan nyo yung content natin, hit nyo na yung subscribe button at yung like button at share nyo na rin para marami tayong mapagkwentuhan at kung ano naman yung gusto nyo pagkwentuhan dito sa channel na to, comment down below at pagkakwentuhan natin yan. Pero sa ngayon, yun lang muna para sa episode 3 ng Phonecast, no? At yun, ako nga pala ulit si John, ang inyong host at kita-kita ulit tayo. Peace out!